kanina napapag-usapan natin na napakainit talaga ng issue sa Zamboanga ngayon. At nakakalungkot nga dahil marami nang nadadali at nahihirapan. Pero ngayon naman, mapapag-usapan natin, magkakaroon tayo ng more in-depth na usapan tungkol sa kung bakit ba ito nangyayari at ano bang nangyayari dito sa Zamboanga. At para dyan, kasama natin si Dean Julkipli Wadi from the UP Institute of Islamic Studies. Sir, good morning po. Good morning. Morning. So, sir, matanong namin kayo, ano po ba yung palagay na dapat maging aksyon ng government towards itong insidente sa may Zamboanga City? Alam nyo, kasaysayan ng giyera sa Mindanao, ito sa nakita natin yung cycle of violence, yung peace process. At the end of the day, wala namang giyera na hindi na pag-uusapan eh. I think ang pinakamalalang giyera nung all-out war. Under ERAP administration. Yung ERAP administration. Napaka-init din nung gobyerno ni President Estrada noon sa MNLF. Then one time, we had a meeting with then Secretary General Reyes. Siya yung namuno ngayon ng giyera. Sabi ko, General, by attacking Camp Abu Bakar, the Armed Forces of the Philippines has actually committed a strategic blunder. Because you might be able to occupy Camp Abu Bakar, but the MNLF will just disperse and will make more camps outside of Camp Abu Bakar. Ang nangyari, 46 camps ang nabuo. Now, sabi ko, you will be able to wage war today, but tomorrow, cut my finger. You will forge a peace process with the Moro Islamic Liberation Front. So alam naman natin ang nangyari. Dating ni President GMA ay nagkaroon ng peace process at ngayon nga ang ugat ang parang tawag dito yung consequence noon itong framework agreement with the Moro Islamic Liberation Front. Dito sa MILF, wala tayong nakikitang na magiging imposible yung pag-uusap dyan. Kasi unang-una, hindi ka mag-umpisa sa zero eh. Mayroong peace agreement, 3 peace agreements ang pinirmahan ng armed forces, ng Philippine government with the Moro National Liberation Front. Tapos existing yung tripartite peace review, yung pinangungunahan ng Indonesia. Ang kailangan lang dito ay makita natin na seryoso itong problema, ayusin natin yung kalagayan ng mga evacuees, then we call for a ceasefire para magkaalaman na kung sino bang nagsasabi ng totoo, anong punot dulo nito. Kasi kung hindi magkakaroon, ang gobyerno may sasabihin na ganito, ang MNLF may sasabihin na ganito. So para tayong nagbo-boxing, sabi ko nga sa ibang interview, na walang referee. No? So hanggang kailan nating abutin to, tingin ko malubha pa ito kaysa sa giyera ng Camp Abu Bakar. Siguro nung giyera ng Camp Abu Bakar, siguro mga 2-3 days. Ito, one week na. So malubha itong problema. Kailangan nating talagang manindigan para sa kapayapaan. Sa punto pong sinabi nyo kanina din, ang government at MILF hindi malayong magkasundo. Because of MNLF. MILF po muna. Okay. For many reasons, ang dami nilang pinagkakasunduan. Right. And both parties are willing na magkasundo. Correct. Pagdating naman natin dito sa MNLF, sino po ba dapat talaga ang tumatayong kakausapin ng government? Dahil napakaraming paksyon ng MNLF. Well, alam mo, yung factions na yan, produkto yan nung maneuver nung PGMA administration. Kasi parang gusto nilang hatiin noon yung Moro National Liberation Front. So, nag-create ang government ng MNLF-SEMA group, ng MNLF Council of 15 group, ng MNLF so-called SNAGI group. Lahat naman ito walang puwersa eh. Hindi naman nanindigan ito na para talagang makipaglaban sa gobyerno. Ibig sabihin, produkto lang sila ng divide and rule tactics ng PGMA administration. So mali yung sinasabi ng media o di kaya hina-highlight palagi, MNLF breakaway group. Walang ganun. Kasi Miswari siya na nag-organisa ng MNLF noon pa eh. Ang nag-breakaway, yung Moro Islamic Liberation Front. At ibang mga grupo na ginawa ng gobyerno para lang ma-divide ang Moro National Liberation Front. So, hindi makakatulong tingin ko kung palaging parang yung orientation ng divide and rule tactics na ginawa na ni Presidente Marcos noong mga 70s,
at inuulit-ulit lang natin ngayon, hindi tayo uusad pagka ganyan eh. Kasi nga, nag-fail nga yung mga dating initiative na divide and rule, pero nandyan pa rin ang Moro National Liberation Front. Sina President Ramos nagsasabi na dapat mag-usap na ang gobyerno at ng MNLF, hayaw pa rin pakinggan. So, tingnan mo yung humanitarian crisis ngayon sa Zamboanga. Dean, para lang magkaroon ng mas malalim na kaalaman ng ating mga manonood, ano ba yung mga aspeto that drove MNLF to act dito sa Zamboanga? Unang-unang kasi, matatandaan ninyo, nung pagkatapos ng all-out war ni President Estrada laban sa Moro Islamic Liberation Front, nung pagpasok ni GMA, naghahanap ang gobyerno kung sino bang po pwedeng kausapin sa MNLF o sa MILF. Dahil gusto rin magpabango noon ang PGMA administration, nakita nila na pwedeng i-activate uli yung pag-uusap sa Moro Islamic Liberation Front. At dahil sa parang hindi nila makausap noon si Nur Misuari, dahil natatandaan nyo, nag-rebelde si Nur Misuari noon eh. Kaya nahuli siya sa Malaysia, tapos tinapon uli siya rito sa Pilipinas. Ang nangyari noon, parang dahil gusto magpabango ng GMA administration, kinuha nilang facilitator ang Malaysia. And I think that was also a mistake because that would mean hindi nakaangkla sa malawak na pagtingin sa problema ng Mindanao dahil ang Malaysia hindi siya impartial. Hindi siya neutral because of the Sabah claim. At dahil ang Malaysia ang nagkulong kay Nur Misuari noong 2001 at earlier in 1968, it was Malaysia that created Nur Misuari at ng Moro National Liberation Front. So makikita mo yung inconsistency ng Malaysia sa paggamit ng issue dito sa Mindanao para paglaban-labanin yung gobyerno ng Pilipinas at ang mga Muslim dito sa Mindanao. Dahil doon, tinutok nila yung kanilang concentration sa pag-uusap sa Moro Islamic Liberation Front. So simula noon, na-isolate na ang grupo ni Nur Misuari. Sinasabi niya na mayroon kayong pinirmahan na kasunduan, 3 ang kasunduan natin. Tripoli Agreement, Jeddah Accord, 1996 Peace Agreement. Ganun-ganun lang ba na ibabawalain nyo lang ako? So simula noon, nagpalakas ulit si Nur Misuari. Nag-rally sila, nagmamarcha dyan sa Davao. At okay naman sa General Santos. Itong recently, yung allegedly yung pag-declare ng Bangsamoro Republic. Independence. But then, dinadaan nila yan sa mga protest rallies, sa pagmamarcha sa iba't ibang mga syudad. Tatapos na sila ng Jensan, ng Davao, okay naman. Sa Hulo, okay naman. Dito lang sa Zamboanga, medyo pumalya. Kasi tingin ko, hindi nagkaroon ng proper coordination dyan. Exactly. Sa pamamagitan ng MNLF at ng militar dyan sa Zamboanga. Kaya yung planong pagmarcha na papasok lang sa loob yung siguro mga supporters nila dyan sa city, ay nauwi, unfortunately, dito sa madugong bakbakan dyan sa Zamboanga. Well, sa mga report na lumabas noon din, pinayagan yan sa Davao ni Mayor Duterte before because pumayag din ng MNLF na ibabaring nila tanggalin nila yung mga bala nila sa barel. So, pinayagan yon. Dito kasi sa may Zamboanga City, ibang kaso dahil coordination. Pero sa sinasabi mo, sir, ang gobyerno naman nagpahayag sa pamamagitan ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jing Deles, noong Wednesday, na pinasinungalingan niya na hindi kinakausap itong si MNLF Chairman Nur Misuari. Sa katunayan, according to Secretary Deles, ilang beses inimbitahan maging yung meeting sa Indonesia itong si Misuari or si Chairman Misuari. So, hindi sila nagpapakita. Ngayon, ganito na ang situation. Meron ding lumabas na report, kiniklaim ni Mayor Climaco ng Zamboanga City na itinatanggi ni Chairman Misuari yung kautusan na sumugod doon ng Zamboanga City. Ano pong tingin niyo dito? Well, ako ang basa ko noon, parang relasyon ng national government at saka ng local government. Sa mga national vision, mga principles, ganyan, ang parang nagdedesisyon diyan, presidente. Dahil siya yung may supervisory at power at control over the local areas. Ganyan din yata yung paliwanag ni Nur Misuari.
binibigay niya yung mga strategic and tactical actions na gagawin ng kanya mga ground command diyan sa Zamboanga. Pero yung parang national policy at yung mga tawag dito, mga major decisions nanggagaling sa kanya. So parang siguro yun ang basa ni Mayor Climaco na parang tinatanggi ni Nur Misuari. Tingin ko parang inaano lang ni Misuari, parang delineate lang na ang function niya as the chairman ng Moro National Liberation Front at saka yung mga strategic decisions or tactical decisions na ginagawa ng kanyang mga ground commanders diyan sa Zamboanga. And- So I think that's the way to parang look at that. And in 1 week na nga ito, no, itong crisis na to. Ano ba yung ma-expect natin na mangyayari pag tumagal pa ito? Nako, Carla, yung the fact na naparalyze ang Zamboanga economy ng itong isang linggo. Tapos yung sinasabing 40,000, 60,000 na mga evacuees dyan sa grandstand, maliit lang yan. Kasi tandaan natin na maraming mga nakaalis dyan sa area sa Santa Barbara, sa Talon-Talon and others, pumunta lang sa ibang lugar, sa ibang barangay. Siguro nakitulog dun sa kanilang mga kamag-anak. So siguro mga around 40,000-50,000 din yung mga na-displaced na yun. So you can actually, mga more than 100,000 na evacuees ang naapektuhan nitong gera. Now, not to mention yung tawag dito, yung mga nasirang facilities, yung mga tawag dito nagkakasakit, tapos yung damage sa economy, lalong-lalo na, yung transportation dyan, hindi makagalaw yung mga ferries, yung mga iba't ibang sasakyan pupunta sa iba't ibang islands, yung eroplano walang flights. So malaki ang damage sa Zamboanga economy and I think even national economy. Kasi parang huminto diyan yung kalakalan diyan sa Zamboanga area. Yan ang pinaka-progressive pagkatapos ng Davao ang Zamboanga. So nakakalungkot na umabot tayo sa ganyan dahil lang parang nakulangan lang siguro tayo ng pasensya sa pag-intindi sa problema diyan sa Mindanao. So, in your opinion, sir, kung lalo pang tatagal ito, lalong mahihirapan makabangon ang Zamboanga City? Lalong mahihirapan, tapos magdi-disperse lang ang Moro National Liberation Front, tapos magpapalakas sila ulit, aatake sa ibang lugar, tapos mayroon tayong makikitang ganito na mga sitwasyon, kakayanin ba ng gobyerno yun? You know? Now, pangalawa, ang nakikita nating pag tumagal pa to siguro mga ilang looting ng mangyayari sa Zamboanga kasi walang makain ng tao eh. Magbubukas na yan, magbabasag na yan ng kung anong mga tindahan dyan para lang may pagkain sila. Parang mayhem na. Now, if worse comes to worse, what if this MNLF will become so aggressive, it will strike strategic and vital installation. Halimbawa, power, electricity, water, etc., etc. So you can just imagine the damage that it would create not only in Zamboanga but in the whole parts of Mindanao. Yes, pero kung sinong tinuturing nilang leader, siguro dapat maging open na rin sa pakikipag-usap sa pamahalaan. Kasi lumalabas dito na walang kahihinatnan ang all-out war against MNLF. So kailangan talaga ng peace process. Sino ba talaga dapat ang kausap ng pamahalaan tungkol dito? Ito ba yung assistant o kanang kamay ni Misuari o si Misuari mismo? Tama yun, dahil walang giyera na hindi nagkakaroon ng pag-uusap. Kung yung mga superpowers, big powers, pinag-uusapan nilang kanilang giyera, tayo pa kaya? No? Now, sinong dapat kausapin? I think mayroon ng initiative ang Vice President. I think maganda na yung pag-uusap na. Unfortunately, medyo tawag dito parang hindi pa handa ang ibang party sa cabinet o mismo siguro si Presidente na tingin natin sana ay tumalima na dun sa mga panawagan kasi I think hindi lang Vice President ang nagsasabi kailangan na ng pag-uusap dito, pati na rin yung mga iba't ibang sektor, mga ulama at saka mga Christian bishop group nagsasabi na pag-usapan na natin to. Yung mga I think baski UN, United Nations may statement na nung isang araw na dapat i-address yung humanitarian crisis at i-stop yung violence. Pangalawa, yung Organization of Islamic Conference. Alam nyo, ito yung organization na
simulat sa pool, tumutulong na sa pagresolba ng problema dyan. Nakiusap na rin. Kasi nung panahon ni Marcos, nung hindi sinunod ni Presidente Marcos ang kagustuhan ng OIC, nagbawas ng siguro mga 5% ng oil export dito sa Pilipinas ang OIC. Ang tawag dito na-shake na si President Marcos at napilitan siyang kausapin si Noli Suari doon sa Tripoli. So, ibig sabihin, malaki talagang effect, hindi lang sa may Zamboanga City, maging sa may buong bansa natin. Well, anyway, sir, ang pangyayaring ito sa Zamboanga City, lahat naman tayo ay we're hoping na magkaroon ng maayos na pag-uusap. Kung makikipag-usap man, ay ibababa naman ng mga MNLF armies na ibaba yung kanilang mga armas para may sundin din nila yung leader na totoo yun. Alam mo, nila. pag kasing mayroon ng ceasefire, mayroon ka ng committee na create. So, pwede ka na maglahad ng mga kondisyones o itong mga gusto namin. So, sa panig ng MILF, ito rin ang mga gusto namin. So, ibig sabihin, doon sa ceasefire committee na mabubuo pag nagkaroon na ng tigil putukan, ay masasabi na roon kung ano mga gusto ng gobyerno. Kaya hanggat hindi nangyari yun, magbabatuhan lang tayo ng putik. Parang nagbo-boxing tayo na walang katapusan dahil ayaw natin kumuha ng referee. Okay. So sana maayos na itong problema sa lalong madaling panahon. Okay, and of course we are continuing to pray for Zamboanga at least ngayon meron na tayong background kung ano ba talaga ang nangyayari dyan sa Zamboanga. And thank you so much for joining us today, Dean. Thank you, Karen. Once again, that was Dean Julkip Liwadi from the UP Institute of Studies.